Magandang umaga, Pilipinas! Ika-4 ng umaga na at nakikinig kayo sa inyong weather update para sa linggo, ika-17 ng Mayo, 2026. Ako ang inyong weather anchor at mayroon tayong kumpletong balita tungkol sa kalagayan ng panahon sa buong kapuluan ngayon mula sa pinakamataas na bahagi ng Batanes hanggang sa tawi-tawi sa timog. Kaya simulan na natin, narito ang inyong kumpletong 24 na oras na pampublikong hula ng panahon. Bago tayo pumunta sa bawat lugar, pag-usapan muna natin ang malawak na larawan, ang mga atmospheric system na humuhubog sa panahon natin ngayon sa buong bansa. Sa kasalukuyan, mayroon tayong dalawang aktibong weather system na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ngayong umaga. Ang una ay ang frontal system, at ito ay nagpapakita ng epekto sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Ang frontal system, para sa mga hindi pamilyar, ay isang hangganan sa pagitan ng dalawang air mass na may magkaibang temperatura. Kapag nagtagpo ang dalawang air mass na ito, nagdudulot ito ng pagbuo ng ulap, ulan, at sa maraming pagkakataon, thunderstorm. Ito mismo ang nararamdaman ng ating mga kababayan sa malayo sa Hilaga ngayon. Ang pangalawang weather system ay ang Intertropical Convergence Zone o ang tinatawag ng mga meteorologist na GEZ. Ito ay isang linya ng mababang presyon na matatagpuan malapit sa Ecuador kung saan nagtatagpo ang mga trade wind mula sa dalawang hemisperyo. Ang ATZ ay kasalukuyang nakakaapekto sa timog na bahagi ng Mindanao na nagdadala ng makapal na ulap at malaking halaga ng ulan sa ilang probinsya sa timog. Ngayon, na natukoy na natin ang dalawang sistema, suriin natin ang mga tiyak na kondisyon ng panahon na inaasahan sa bawat bahagi ng bansa. Magsisimula tayo sa Hilaga, ang ating mga kapatid sa Batanes at sa Babuyan Islands ay dapat maghanda para sa isang mahirap na araw. Magiging maulap ang langit na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm sa buong araw. Ito ay direktang dulot ng frontal system na ating pinag-usapan kanina. Mahigpit na pinapayuhan ang mga residente na maging alerto dahil ang katamtaman hanggang mabibigat na ulan paminsan-minsan ay nagdudulot ng panganib ng flash floods at landslides sa lugar. Mangyaring manatili sa loob ng bahay hanggat maaari, iwasan ang mga mababang lugar at pampang ng ilog, at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso mula sa inyong lokal na tanggapan ng disaster risk reduction. Pumunta naman tayo sa timog ng Mindanao, ilang probinsya ang nasa ilalim ng impluensya ng ITCC ngayon. Kasama rito ang Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan, at Tawi-Tawi. Ang mga residente sa mga lugar na ito ay maaari ring umasa ng maulap na langit na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Tulad ng sa Batanes, ang ulan dito ay maaaring maging katamtaman hanggang mabigat paminsan-minsan, na nangangahulugang ang flash floods at landslides ay isang tunay na panganib. Sa lahat ng nasa mga probinsyang ito, mangyaring gawin ang mga kinakailangang pag-ingat at manatiling ligtas. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, at sinasaklaw nito ang Metro Manila at lahat ng ibang lugar na hindi pa nabanggit, ang mga kondisyon ay magiging medyo mas magaan, ngunit hindi ganap na malinaw. Asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na langit, na may posibilidad na kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorm sa buong araw. Ang mga ito ay dulot ng mga lokal na thunderstorm, na maaaring bumuo ng mabilis at walang gaanong babala. Kahit na kalat-kalat lamang ang mga ito, maaari pa rin itong maging matindi, at ang mga residente ay dapat manatiling maingat dahil ang flash floods at landslides ay nananatiling posible sa panahon ng matinding thunderstorm. Magdala ng payong at iwasan ang mga baha at nabaha ng kalsada. Ngayon, tingnan naman natin ang kondisyon ng hangin at karagatan sa buong kapuluan. Para sa Hilagang Luzon, ang hangin ay nagmumula sa Hilagang Silangan hanggang Hilaga sa katamtamang bilis. Ang mga coastal waters sa lugar na ito ay magiging katamtaman, na ang taas ng alon ay mula 1.2 hanggang 2.5 metro. Ang mga mangingisda at ang mga may planong paglalayag sa dagat sa rehiyong ito ay pinapayuhang mag-ingat. Para sa natitirang bahagi ng Luzon at ng rehiyon ng Visayas, ang hangin ay nagmumula rin sa Hilagang Silangan hanggang Hilaga, ngunit sa magaan hanggang katamtamang bilis. Ang mga coastal waters ay magiging bahagya hanggang katamtaman, na ang taas ng alon ay nasa pagitan ng 0.6 at 1.8 metro. Sa Mindanao naman, ang hangin ay nagmumula sa silangan hanggang Hilagang Silangan, din sa magaan hanggang katamtamang bilis. Ang mga coastal waters ay bahagya hanggang katamtaman na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 metro.
Narito naman ang mga extreme na temperatura at halumigmig na naitala sa nakaraang 24 na oras na nagtatapos sa ikawalong gabi kahapon. Ang pinakamababang temperatura na naitala ay 26.5 degrees Celsius at ito ay naitala noong ika-6 at kalahati ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura ay umabot sa 35.1 degrees Celsius noong ika-3 ng hapon. Kaya naman, medyo mainit ang hapon kahapon, siguraduhing manatiling napapanatiling hydrated at iwasan ang matagalang pagkakalantad sa araw sa pinakamainit na bahagi ng araw. Sa halumigmig naman, ang pinakamababang relative humidity ay 50% na naitala rin noong ika-3 ng hapon. Ang pinakamataas na relative humidity ay umabot sa 70% noong ika-2 ng madaling araw na nagdulot ng medyo mahalumigmig na gabi. Sa wakas, tapusin natin ang ating ulat sa impormasyon tungkol sa tubig dagat at astronomiya ngayon para sa Metro Manila. Ang araw ay sumikat ngayong umaga sa ika-5 oras at 28 minuto at lulubog ngayong gabi sa ika-6 na oras at 17 minuto na nagbibigay sa atin ng magandang tagal ng liwanag ngayon. Para naman sa buwan, ito ay sumikat sa ika-5 oras at 25 minuto ng umaga at lulubog sa ika-6 na oras at 54 na minuto ng gabi. Ang iluminasyon ng buwan ngayon ay 1% na nangangahulugang halos nasa bagong buwan tayo, kaya asahan ang napakadilim na langit ngayong gabi.